Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan makikitang nagtungo na nga si Nieli sa training ground kasama si Duzi kung saan makikita sa harapan ng mga ito ang dambuhalang gate ng training ground kung saan linaka ito ni Lord Yemo na isang legendary spiritualist. At tuluyan na nga din ang mga itong nagtungo sa loob nito upang manghunting ng isang horn ship. At makalipas ang ilang sandali ay makikitang nakatagpo na ang mga ito ng isang horn ship na animoy may pagkamaamo. Subalit isa itong highly territorial low-level beast at sinumang maramdaman nitong nang himasok sa kanyang teritoryo ay agad nito inaatake. At makikitang tuluyan ang nagpakita si Lu Piao sa horn ship beast upang maging pain ayon sa kanilang plano na makikitang unti-unting kinakabhan sa kanyang ginagawa. At maya-maya pa ay agresibo nang ang umatake kay Lu Piao ang horn ship kung saan makikitang maluha-luha itong nagtatatakbo habang sinisisi ang ating bida. Habang ang dalawa naman ay nakatago lang sa malagang damuhan upang umatake na makikitang may takot sa mukha ng mga ito. Nang biglang tila napagod si Lu Piao sa pagtakbo kaya naman matapang niyang tinindigan ang horn ship na nabigla naman sa biglaang kilos nito. Dahilan upang makakita si Duzi ng pagkakataon upang umatake dito kaya naman agad na rin niya itong panyana. Na makikitang malapit ng tumama sa galit na horn ship habang nag-umpisa na muling magtatakbo si Lu Piao palayo sa umaatungal na low-level beast. Subalit sa di inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang nakaiwas sa pana ang horn ship. At makikitang matagumpay itong nakaiwas. Na agad namang pinaulanan ni Duzi ng kasunod pang mga pag-atake kung saan makikitang walang tumatama sa mga ito ni isa. Dahilan upang lalong kabhan ang nagtatatakbong si Lu Piao. At laking gulat nito sa kanyang paglingon na nagpatayo ng balahibo nito sa buo niyang katawan. Dahil makikitang naglabas na ng isang malakas na atake ang horn ship senialis ng kanyang galit. Habang makikita namang tumulo na ang sipon ni Lu Piao sa sobrang takot habang nagsisisigaw. Dahilan upang kabhan si Duzi at di niya agad ma-reload ang hawak-hawak nitong crossbow. Kaya naman nagtanong na ito sa ating bida sa kung ano ng kanilang gagawin. Na makikitang seryoso lamang na nakatingin sa horn ship. At mariin itong inaasinta ang horn ship. Na makikitang patuloy na humahabol kay Lu Piao na nagsisisga dahil malapit na itong abutan ng nanggagalaiting horn ship. At nang makakita ang ating bida ng pagkakataon ay agad na din itong umatake at ang pantirya ng atake ni Nieli ay mahinang parte ng horn ship na makikitang matagumpay namang tumama dito dahilan upang matamba ito at bumagsak sa harapan ni Lu Piao. Na makikitang naghahabol pero ng hininga dahil sa naranasan nitong pagod sa pagtakbo. Maya-maya pa ay umatungal na ng malakas ang nakahandusay na horn ship kasunod ng pagpikit ng mga mata nito senialis ng pagkapaslang nito. Nalubha namang ipinagtaka ni Lu Piao dahil sa isang arrow lamang ay nalagutan na agad ito ng hininga. Nang biglang lumapit dito ang masayang si Duzi habang ipinagmamalaki sa kaibigan ang epekto ng ginawa nilang lason. Na may pagtataka namang kinlaro ni Lu Piao dahil ang isang horn ship ay magagawa lamang matalo ng dalawang cultivator na may lakas ng first star bronze realm. At may pagmamalaki naman itong tinugunan ni Nieli sa pagsasaad kung gaano kabisa ang ginawa niyang lason. Dahilan upang lumipat dito ang init ng ulo ni Lu Piao at pasigaw nitong sinisisi ang ating bida dahil muntikan ng lumuwang ang butas ng ano niya kung tinamaan ito ng horn ship na tinugunan lamang ni Nieli sa pagsasabing kanina pa sana nila natapos ang horn ship kung hindi ito nagtatakbo ng ganun. Habang si Duzi naman ay manghang-mangha sa ating bida dahil sa galing nito sa archery at dagdag pa nito na makukuha lamang ang ganang abilidad kung magsasanay ng 10 taon. Na itinanggi naman ng ating bida subalit sa isip-isip niya ay madami pa siyang kayang ipakitang kakayahan kahit na muli siyang naging 13-year-old. At maya-maya pa ay inumpisahan na nga ng ating bidang kuhain ang mapapakinabangan nila sa horn ship gaya ng sungay balahibo at ang demon crystal at spirit nito. At habang ginagawa ito ni Nieli ay makikita namang masayang kinukwenta ni Duzi ang papwede nilang kitain sa parte ng horn ship. Kaya naman masaya nitong sinabing ginaganahan siyang manghuli pa ng mga horn ship dahil talagang kikita sila dito ng libong spirit coin at magagawa na nilang mabayaran ang mga school fees at iba pa. Kaya naman sinabi na ni Nieli na kailangan nilang magdumali dahil di sila matutulog buong gabi na lubha namang ikinagulat ni Lu Piao.
At dumating na nga ang gabi kung saan makikitang marami ng hawak na spirit coin si Lu Piao sa ilalim ng maliwanag na gabi. Habang makikitang muling nakahuli si Du Zi ng isang horn ship na agad namang inisikaso ng ating makutingting na bida. At muli na namang nagpunta si Lu Piao sa isang purchase counter upang ibinta ang kanilang nakuliktang parte ng horn ship. At lumipat naman ang eksena kay Nia Li na matagumpay na namang nakahuli ng isa pa habang animoy na mamagod na din sa kanilang ginagawa. At nagpatuloy pa ang mga ito hanggang sa sumapit na rin ang umaga at panibagong araw. Kaya naman pansamantala na munang nag-akit paalis sa training ground ang ating bida. Habang isinasaad naman ni Lu Piao ang kanilang nahuli sa buong magdamag na umabot sa 120 horn ship na nabinta naman nila ng 1,400 demon spirit coin na papwede nilang mapaghasyan. At nagpatuloy pa ang ginagawa ng tatlo na umabot sa 1 linggo kung saan pumapasok sila sa Holy Orchid Institute ng umaga at nasa training ground naman paggabi upang makaipon ng mga demon spirit coin. Kaya naman habang nagtuturo ang kanilang guro ay makikitang talagang animoy lumulutang na ang tatlo dahil sa walang tulog. Habang makikita naman ang dalawa nilang kaklase na nagpapalitan ng impormasyon kung saan nagtataka na ang lahat sa pagkawalan ng madaming horn ship sa training ground na pinaimbestigahan ng mga guro subalit wala silang nakita. At lumipat ang eksena sa training ground kung saan isang malakas na etenggal ng horn ship ang umalangaw sa kagubatan. At makikitang kagagawa na naman ito ng tatlo kung saan sinasabi ni Nia Li na kumita na sila ng 16,000 demon spirit coin na malaking halaga na para sa kanila dahilan upang manghingi na ng pahinga si Lu Piao ng kahit kunting tulog lamang. At maging si Du Zi nakapariho din itong inaantok. Na agad namang pinayagan ni Nia Li at dagdag pa nito na di na nila kailangan pang magpunta dito sa kasunod na gabi dahil may bago na siyang plano. Kaya naman agad nang samampa ng puno si Lu Piao upang makapagpahinga habang makikita namang agad nang nakatulog sa sanga si Du Zi na naghihilik pa. Habang ang ating bida naman ay makikitang masiglang nagpa-parker sa kagubatan. At sa isip-isip niya ay magtitingin muna siya sa malalim na parte ng kagubatan habang umaasang may makikitang kapanapanabik. At maya-maya pa ay may napansin ito sa isang gilid na agad na kumuha ng kanyang atensyon. Kung saan napapatanong ito sa sarili kung tao ba ang kanyang naramdamang kakaiba kanina. Kaya naman napagdesisyonan niyang tingnan kung sino ito habang iniisip kung sinong cultivator ang may lakas ng loob na pumasok sa training ground sa hating gabi. At makikitang nagdumali na ito upang agad na makita kung sino ang cultivator na kanyang nararamdaman. At nang makalapit siya ang agad siyang sumilip sa damuhan upang di siya makita nito. At laking gulat niya sa sumambulat sa kanyang pagsilip. At ito ay isang babae na naglalabas ng Cyan Light Soul Force. At sa isip-isip ng ating bida na ang ganitong Soul Realm ay malapit nang makatapak sa First Star Bronze Realm. At maya-maya pa ay nakilala na ito ng ating bida at ito ay si Xiaoning na isa sa kanyang mga kaklase na lalong ikinabiglan ng ating bida. At sa isip-isip ng ating bida na baka sinusubukan nitong gamutin ang nararamdaman nitong sakit sa pamamagitan ng pagko-cultivate. Kaya naman dahil alam ni Nia Li ang kalagayan nito ay napagdesisyonan niyang tumulong dito dahil kung magpapatuloy si Xiaoning ay masasawi lamang ito. At makikitang lumabas na din ang ating bida sa kanyang pinagtataguan upang magpakita sa babae. Na ikinagulat naman ni Xiaoning dahilan upang agad itong maglabas ng patalim mula sa kanyang storage ring. At mariin niyang pinagmasdan ng lalaki sa kanyang harapan dahilan upang ibaba niya ang kanyang sandata nang makita ito. At makikita namang agad na nagsalita si Nia Li sa pagsasabing itago na nito ang kanyang sandata dahil nagpunta siya dito para makipag-usap. Kaya naman habang tinatago ni Xiaoning ang kanyang sandata ay mariin din itong nagtatanong kay Nia Li sa kung anong ginagawa nito dito. Na tinugunan lamang ni Nia Li sa pagtatanong kung nag-aano din ito dito sa kalaliman ng gabi. Na sinagot naman ni Xiaoning sa pagsasabing nandito siya para mag-cultivate. Habang nagpalusot naman ang ating bida dito sa pagsasabing naglalakad-lakad lamang siya at aksidente lamang ang kanilang pagkikita. Subalit di naman naniwala si Xiaoning dito dahil alam nitong nagpupunta dito si Nia Li upang manghuli ng horn ship na dahilan ng pagkaubos ng mga ito. Na sinang-ayunan naman ng ating bida at sa isip-isip niya kung bakit pa ba ito nagtatanong.
At dagdag pa ng ating bida na talagang ang mga babae ay magulong nilalang. Gaya ni Ye Ziyan habang may nakakalukong ngiti. At maya-maya pa ay sinabi na ni Xiaoning na ipapagpatuloy na niya ang kanyang pagko-cultivate. Na tinugunan lamang ni Ye sa pagsasabing meron din siyang sariling gagawin. Sabay tingin kay Xiaoning nang nakakaloko na animoy may sinuserm kung ano sa katawan ni Xiaoning. Na ikinagalit naman nito nang mapansin niya ang tingin ng ating bida sabay tanong kung ba't di pa ito naalis dito. At maya-maya pa ay napansin na ng ating bida ang kanyang kanina pang hinahanap. Kaya naman nagtanong na ito dito kung para bang sinusunog ang paa nito sa tuwing sasapit ang gabi na ikinagulat naman ni Xiaoning. Kaya naman napatanong ito sa ating bida kung paanong nalaman nito ang kanyang nararamdaman na tinugunan lamang ni Ye sa pagsasabing marami pa siyang nalalaman patungkol dito. Sabay sabing alam niyang parang kumukulo sa sobrang init ang paa nito kasabay ng sobrang paglamig ng katawan sa tuwing sasapit ang gabi sabay tanong dito kung tama ba ang kanyang mga tinuran. Kung umabot ka sa parting ito ng ating video idol ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento kaya naman sana ay pindutin muna ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kang update. Dahilan upang dito makaimik habang makikita ang kanyang ekspresyon na senialis ng katotohanan ng tinuran ng ating bida. At dagdag pa ni Ye na ang nararamdaman nito ay ang extremely coldness syndrome gaya ng lamig ng yin energy na naaabsorb ng katawan sa pagko-cultivate ng gabi subalit may malamig pa ito dito. At sabi pa nito na kung magpapatuloy si Xiaoning sa pagko-cultivate hanggang first star bronze realm ay baka sumabog ang katawan nito. At dagdag pa nito na san gayon ay damadami na din ang gasgas sa katawan nito na nagdudulot ng di maipaliwanag na sakit at kung magpapatuloy ito sa pagko-cultivate ay lalong dadami ang mga gasgas nito sa katawan. Nakinlaro naman ni Xiaoning sa kanyang kilos sabay sabing ginagawa naman niya lahat ng magagawa niya upang lumakas. Upang di maipakasal kay Shenfei na miyembro ng Sacred Family at magawa niya ang kanyang gusto subalit sinasabi lang ni Ye na masasayang lang ang kanyang pagko-cultivate at masasawi sa pagsabog ng katawan dahil dito habang animoy sobrang stress na nito. Dahilan upang di makaimik si Ye na makikitang tila naaawa sa kalagayan nito. At sabi pa ni Xiaoning na dahil sa alam ng ating bida ang kalagayan niya ay sigurado siyang alam din ito ang gamot para dito sabay mariing kinlaro kay Ye. At habang naiiyak-iyak ito ay mariin itong tinanong si Ye kung maaari ba siya nitong matulungan. Hindi naman agad nakaimik si Ye at makalipas ang ilang pag-iisip ay sinabi niyang ang extremely coldness syndrome ay recorded sa library ng Holy Orchid Institute at sinasabi ditong ang sakit na ito ay walang lunas. Kaya naman kinakabhang kinlaro ito ni Xiaoning sabay tanong kung papaano ito magagamot. Subalit tumugon lang dito si Ye sa pagsasabing alam niya ang paraan para dito sabay sabing magagamot ito ng special na teknik na tinatawag na redirection massage kasabay ng pagkonsumo ng ilang mga halamang gamot na tinuran din ni Ye at dagdag pa nito na kung gagawin ito ni Xiaoning ay gagaling ito sa ilang buwan lamang. Na tinanong naman ni Xiaoning kung ano ang redirection technique. Na tinugunan lamang ni Ye sa pagsasabing ang pinakamahalaga ay wag na itong magko-cultivate ng hiteng gabi. Na mariin namang pinag-iisipan ni Xiaoning. Subalit nang mapansin ito ni Ye ay agad niyang sinabing tama ito nang iniisip. Sabay agad nitong hiniling na makita ang soul cultivation technique nang nabiglang si Xiaoning. At habang magkatinginan ang dalawa ay agad na din namang sumang-ayon si Xiaoning sa gusto nito. Kaya naman agad na niyang ilinabas ang soul cultivation technique na kanyang ginagamit sabay agad na binigay sa ating bida. Na makikitang agad din naman itong kinuha si Ye at habang kinukuha niya ito ay bigla niyang hinawakan ang kamay ni Xiaoning sa di malamang dahilan. Kaya naman makikitang nagulat ito sa ginawa ni Ye. Kaya mabilis niyang iniatres ang kanyang kamay habang animoy nahihiya. At habang sinusuri ito ni Ye ay agad niyang sinabing bakit isa lamang mababang level ang pinag-aaralan ng gaya ng pamilya ni Xiaoning kahit nakabilang ang pamilya nito sa 3 major families ng Glory City. Na di naman nagustuhan ni Xiaoning kaya naman mariin niyang kinlaro kung anong sinabi ng ating bida. Na tinugunan naman ni Ye sa pagsasabing wala lang ang kanyang nasabi.
Sabay sabing ang pag-aaral ng ganitong uri ng teknik ay makakaapekto lamang sa meridian ng isang cultivator na mag-aaral nito at ito din ang dahilan ng sakit ni Xiaoning kaya dapat napalitan ang ilang phrases nito. Na ikinagulat naman ni Xiaoning dahil gawa pa ito ng kanilang ancestor. At dagdag pa nito ang pang-anim sa rank list technique ang napossesses ng kanilang pamilya subalit madali lamang itong pinapapalitan ni Nieli na makikita namang patuloy lang sa pagsesalita. At sabi pa ng ating bida na ang pagpapalit ng ganong phrase sa kanilang technique ay madali lang gawin sabay tingin kay Xiaoning. At nabigla ito sa tingin nito sa kanya kaya naman napatanong ito kay Xiaoning kung ba't ganun ang tingin nito sa kanya. Habang makikita namang tila walang naintindihan si Xiaoning sa mga sinabi ng ating bida. Kaya naman agad niyang hiniling na ulitin ito ni Nieli upang makapaglista siya ng gagawin. Naikinadismaya naman ni Nieli sabay sabing di pala ito nakikinig kanina pa. Sabay sabing uulitin na lang niya ito at kailangan nitong makinig ng maayos sabay sinabi na nga nito na kailangang ikonikta ni Xiaoning ang kanyang puso sa kanyang isip at tanggalin na ang pagkukunikta ng puso sa mata habang makikita namang mariin lamang na nakikinig sa isang gilid si Xiaoning. At dagdag pa ni Nieli na sa oras na magawa nitong magsama ang kanyang kalooban at ang kanyang spirit ay mapapagkunikta na nito ang kanyang puso sa kanyang pag-iisip. At sa isip-isip naman ng mangmang na si Xiaoning ay di talaga niya naiintindihan ang pinagsasabi ni Nieli. Subalit di rin niya maitatanggi na mas madali ang pagbabagong sinasabi ni Nieli kisa sa kanyang nalalaman patungkol sa mga teknik. At namamangha din ito sa kakayahan ni Nieli na mabago ang isang mataas na level na teknik na nagagawa lamang ng isang patriarch at dagdag pa nito na ang ipinapakitang husay ng ating bida ay katulad na ng isang black gold rank demon spiritualist kahit na mukha lamang itong basura sa kanyang harapan. At sa isip-isip ni Xiaoning na kahit na malayo ang pagitan ng level nilang dalawa ay mas malalim ang alam nito patungkol sa mga teknik kaya talagang magagawa nitong maabot ang legendary demon spiritualist pagdating ng araw kahit sa hindi ito pinaniniwalaan ng lahat bagkus ay tinatawanan lamang. At bigla na lamang pumasok sa kanyang isip ang sinabi ni Nieli patungkol sa pinakamagandang babae sa buong Glory City habang nalulungkot dahil ang tinutukoy ng ating bida ay si Ye Ziyan at hindi siya. At maya-maya pa ay di na nito na malayang tapos na pala si Nieli sa pag-uulit ng kanyang sinabi kaya naman natanong siya nito kung hindi ba ito nakikinig at napansin din ng ating bida na may iniisip itong kung ano kaya naitanong din niya ito kay Xiaoning. Kaya naman makikitang nagpipipilig sa pagtanggi si Xiaoning sa tanong nito at agad din itong iniba ang usapan sa pagtatanong kung alam ba ng ating bida ang redirection technique upang magpalusot dito. Na sinang-ayunan naman ng ating bida habang tila may pagtataka sa mukha nito patungkol sa ikilos ni Xiaoning. Subalit agad din itong tinura na kinakailangan ng kunting massage ang paggamit ng redirection technique na nakakahiya para sa ating bida na may pamumula ng mukha. Dahilan upang matahimik si Xiaoning na animoy nagdadalawang isip subalit agad din naman itong pumayag habang makikitang talagang nahihiya ito sa ating bida. Sabay tanong sa ating bida kung talagang mapapagaling siya nito dahil ayaw naman niyang maging baldado lamang. Kaya naman sinabi ng ating bida na itago na muna nito ang scroll ni Xiaoning sabay sabing mula ngayon ay uumpisahan na niya itong gamitan ng redirection technique kada 3 araw at magpapatuloy ito sa pag-consume ng mga sinaad niyang gamot ay gagaling agad ito sa lalong madaling panahon. At tinanong na nga ni Nieli kung nasaan ang parteng may injury nito. Na agad din naman itong itinuro ang kanyang paa habang namumula. Sabay tanong kung malala na ba ang injury nito. Na tinugunan lamang ni Nieli sa pagsasabing maswerte ito dahil nasa bubong lamang ng paa at wala sa ibang party ng katawan dahil mabilis lamang niya itong mapapagaling. At maya-maya pa ay naupo na nga ang dalawa habang makikitang tila iba ang nasa isip ni Xiaoning at inumpisahan na din ni Nieli na ihanda ang redirection technique. Habang iniisip ang patungkol kay Xiaoning na masyado pang bata subalit kung ano-ano nang iniisip agad. At kinuha na nga din ito ang paa ni Xiaoning habang mariing nakatingin sa injury nito. Sabay sabing wag itong mag-isip ng kung ano dahil gagamutan lamang niya ito at isa pa ay kay Ye Ziyan siya may gusto at dagdag pa nito na gusto lamang niya itong maging kaibigan kaya niya ito ginagawa. Kaya naman tila nakahinga na ng maluwag si Xiaoning at nawala na rin ang makamundong pag-iisip nito habang makikita namang nag-uumpisa na si Nieli sa pagpapagaling sa injury nito.
At nang mailapat na nga ng ating bida ang kanyang kamay sa injury nito ay nag-umpisa na nga itong magsisigaw kasabay ng pagpapaalala ng ating bida na talagang masakit ito sa una subalit di pa rin tumigil ng kauungol si Xiaoning dahilan ng pagmumukhang buragta ni Nieli. At habang nakaupo ito na umuungol ay sa isip-isip naman ni Nieli na gaya ng inaasahan niya ang nangyayari dahil kanina pa niya ito nahahalata. At muli na nga ni Nieli na i-massage ang injury nito. At sa isip-isip ni Xiaoning na gaya ng inaasahan niya ay talagang kumakati na ito. At dagdag pa nito habang umuungol na parang may 100 langgam ang nasa loob ng injury niya habang makikita namang tila naiilang na ang ating bida sa mga reaksyon nito. At habang naluluha-luha ay iniisip nitong buhat nang makuha niya ang injuring ito ay nagdudulot na ito ng sakit hanggang ngayon subalit laking pasasalamat niya sa ating bida dahil nababawasan na ang sakit nito sa ngayon. At maya-maya pa makalipas ang ilang sandaling paggagamutan ng dalawa ay natapos na rin ang ating bida. At agad din itong sinabi na makakaramdam pa din ito ng ilang pagsakit subalit di na kagaya ng dating at di na ito magdudulot ng major problem kay Xiaoning na agad namang nagpasalamat sa ating bida habang namumulang nakatingin dito. At nagpatuloy ang pagtingin ni Xiaoning sa ating bida nang may pamumula na animoy may gustong sabihin subalit nahihiya lamang ito. Dahilan upang mapansin ito ni Nieli kaya naman tinanong na niya ito kung anong problema. Na agad namang tinugunan ni Xiaoning na makikitang tila nahihiya pa sa pagsasabing baka pwede pang i-massage ng ating bida ang isa pa niya pasa. Na kunyari namang ikinagulat ng ating bida subalit sa isip-isip niya na alam niyang mayroong pa itong pasa na magiging hadlang sa pagtaas nito ng level sa kanyang nakaraang buhay. Kaya naman agad na rin itong tinanong ni Nieli kung saang party pa merong pasa. Subalit nauutol-utol namang tumugon si Xiaoning dito. Hanggang sa di na niya ito nagawang masabi sa sobrang hiya kay Nieli. Kaya naman nagsalita na rin si Nieli upang hikayatin itong magsalita. Subalit agad namang umimik si Xiaoning na dahilan para matigilan ang ating bida at tinanong nito kung talaga bang gusto nito si Ye Ziyan. Na agad namang sinang-ayunan ni Nieli habang nagbibigay ng masiglang ngiti. Na tinugunan lamang ni Xiaoning sa pagsasabing kung ganun ay gusto rin ba ito ni Ye Ziyan. Dahilan upang maisip ng ating bida ang masamang tingin sa kanya ni Ye Ziyan sa paaralan. Sabay pagpilig-pilig upang matanggal ang kanyang pag-iisip dito. At kumpiyansa niyang sinabing dadating ang panahon na magkakagusto rin ito sa kanya. Dahilan ng pagtatawa ni Xiaoning dito habang sinasabing isa pala itong one-side romance at sa isip-isip niya ay bakit talagang kumpiyansa ang ating bida sa sinabi nito at dagdag pa nito na sa ngayon ay di pa nalalaman ng iba ang talent ng ating bida subalit dadating ang panahon ang kakalat din ito at maging ang talented elite na gaya ni Ye Ziyan ay mapapasuko sa ating bida. At maya-maya pa ay bumalik na din ito sa pag-iisip sa kanyang kalagayan na kung hindi magagamot ay mapapag-iwanan siya ng mga genius cultivator. At sa isip-isip niya ay di naman talaga pwedeng di ito magagamot kaya naman kahit nahihiya ay. Unti-unti na itong naghubad sa harapan ng ating bida dahilan ng pamumula nito. Na umabot pa sa puntong mapasigaw na sa gulat si Nieli na animoy bakla sa kanto. At makikitang talagang sa sobrang pula ng ating bida ay isipin mong malamansanas na itong nahihinog. At ipinakita na nga ni Xiaoning ang kanyang pasa sa nadyugo ang ilong nating bida habang sinasabing mukhang di naman ito naaangkop. Sa katulad niyang marangal na lalaki. Dahilan upang matuktukan nito habang nanlilisik ang mata ni Xiaoning nang may panginginig dahil sa di pagkakaintindihan. Kaya naman nagpalusot ang ating bida sa pagsasabing para sa kapakanan ng paggalang ni Xiaoning ay dito magiging abala sa kanya. Sabay tingin dito na tila may halong pagnanasa na makikita sa kanyang mga mata. At makikitang napapalumod pa ang may pagkamanyakis nating bida subalit nagulat din ito at nagseryoso nang makita ang pasa ni Xiaoning na nasa bandang tadyang nito dahil mas malala ang kalagayan nito kisa sa nauna. At habang nakatingin dito ng may awa ay napapatanong din si Nieli sa kanyang isip sa kung paano nakakaya ni Xiaoning ang ganitong kalagayan sa mahabang panahon. At tuluyan na rin niyang unti-unting ilinalapat ang redirection technique dito. At tuluyan na nga itong hinawakan ng ating bida kung saan sa tala ng buhay ni Xiaoning ay unang beses pa lamang niyang mahawakan ng lalaki sa ganang party ng katawan.
At habang ginagawa ito ng ating bida ay gaya pa din ng nangyari kanina ang naramdaman ni Xiaoning habang si Nieli naman ay makikitang namamawi sa kaba. At iniisip ng ating bida dito na sa pagiging malamig ng pamilya nito kasabay ng sakit ng injury nito ay nanatili pa rin itong matatag subalit din ito may ialis na makaramdam ng pag-iisa. Kaya naman talagang sa ginawa ng ating bidang pagtulong dito ay nakaramdam ito ng kasiyahan. At makilapos nga ang ilang sandali ay natapos ng muli ang ating bida sa ginawa niyang treatment kay Xiaoning. At masaya niyang sinabi ditong tapos na siyang muli na agad namang pinasalamatan ni Xiaoning na kasalukuyang nagbibihis. Natinugunan naman ni Nieli sa pagsasabing magpahinga muna ito pansamantala at ang sakit nitong nararamdaman ay mababawasan subalit kailangan pa din niya itong gamutin kada 3 araw. At mariin pang sabi ng ating bida na wag muna itong magpapatuloy sa pag-absorb ng moonlight essence o mag-cultivate sa gabi dahil baka lalong lumala ang problema nito. At agad na din itong tumayo habang sinasabing mauuna na siyang umalis dito. Kaya naman mariin nagpasalamat si Xiaoning dito dahil kung di sa ating bida ay masama ang kahihinatnan ng kanyang cultivation level. Dagdag pa nito na dahil tinulungan siya ng ating bida ay tutulungan din niya ito sa abot ng kanyang makakaya sa oras na mga ilangan ito. Natinugunan lamang ni Nieli sa pagsasabing hahanapin niya ito kung kailangan niya ng tulong habang nagbibigay ng malaking ngiti. At matapos noon ay mabilis na ding yumaon ang ating bida sa eksena. Habang naiwan naman si Xiaoning na mariing nakatingin dito at iniisip kung anong uri ng tao si Nieli habang may ngiti at agad na din itong nagtungo sa kabilang direction. At lumipat naman ang eksena sa naghihilik na si Lu Piao na walang alam sa mga kaganapan. Mabilis na lumipas ang magdamag at makikita ang labas Holy Orchid Institute kung saan maagang nasisipasukan ang mga mag-aaral dito. At makikita ang ating bida sa tabi ng kanyang mga brothers na nag-uusap-usap. Habang sinasabi naman ni Lu Piao na ngayon araw ang pagtuturo ni Shen Shu sa kanila kaya baka maparusahan na namang muli sila. Kung saan wala naman itong itinuturo sa kanila kundi ang patungkol sa mga maharlika kaya naman wala lang lagi silang natututunan. Subalit masaya lamang itong tinugunan ni Duzi sa pagsasabing sa oras na magawa ng ating bidang umangat sa First Star Bronze Realm sa loob ng 2 buwan ay di na nila kakailang ganing pumasok pa sa pagtuturo nito. At dagdag pa nito ang tinulungan sila nitong kumita ng malaking spirit coin at kahit anong pa ang level nito ngayon ay malaki ang tiwala niya rito. Habang makikita naman ang patay gutom na si Shen Yu na iniisip na malabong makaangat ang basurang gaya ni Nieli gaya ng pagsikat ng araw sa kanluran habang ang iba naman mga babae ay nagtatawanan lamang na tila may sari-sariling mundo. At habang naglilibang ang iba ay tinanong na ni Duzi ang ating bida sa susunod nilang plano dahil di na sila magha-hunting ng mga horn sheep. Habang ang nasa isip lamang ni Nieli ay kung paano napapalapit kay Ye Ziyan dahilan upang di niya maintindihan ang tanong ni Duzi. Kaya naman muli itong tinanong ni Duzi na nauutol-utol namang tinugunan ng ating bida sa pagsasabing malalaman din ito pagtapos ng klase. At habang patuloy na magulo si Lu Piao sa gilid ay makikitang seryoso lamang si Nieli sa kanyang iniisip patungkol kay Ye Ziyan. At maya-maya pa sa gitna ng may ingay na cultivator ay may tumayong isang babae. At ito ay si Xiaoning na may magandang postura. At makikitang tila patungo ito sa kinatatayuan ng ating gwapong bida. At iniisip naman ng iba na tila nap-icon si Xiaoning sa ating bida kaya ito dito patungo habang iniisip naman ng iba na tapos na ang ating bida. Habang makikita namang nagtataka sa ikilos ni Xiaoning si Shen Yu habang makikita naman sa kalapit nito si Ye Ziyan na pareho ng iba ang iniisip. Sabi pa ng iba na mukhang tuturuan ni Xiaoning ang ating bida ng leksyon na walang magiging laban dito dahil may 5 puntos lamang ito para sa physical strength nito. At maya-maya pa ay nakalapit na nga sa ating bida si Xiaoning dahilan upang ma-alerto si Lu Piao habang kalmado lamang si Nieli na iniisip parent si Ye Ziyan. Habang ang dalawa namang niyang brother ay kinakabahan na sa mga mangyayari at iniisip kung magagawa ba nilang matulungan si Nieli sa sitwasyon nito. At maya-maya pa ay napansin na din ito ng ating bida at agad niya itong binati habang iniisip ang nangyari sa kanila sa nakalipas na gabi.
Nang biglang binigyan ni Xiaoning ang ating bida ng ginawa niyang breakfast at dagdag pa nito na di niya alam ang gustong kainin ng ating bida kaya naman may mga dinagdag siya dito. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan makalipas ang ilang sandali ay dadating na din ang patay gutom na si Shen Shu. At agad nitong ipagbibigay alam sa lahat ang patungkol sa kanilang mga bisita. Sa pagpapatuloy din ay ipapahiya ng ating bida si Shen Shu gamot ang malawak niyang kaalaman sa mga teknik sa harap ng mga bisita na may matataas na katungkulan sa Holy Orchid Institute.